Sa ngayon, talaga may duda. Opo. Hindi maitatanggi. May duda, ano ba ang nangyayari dyan? Meron kayo na naman po, sabi po, meron na naman kayong postponement dito po sa inyong imbitasyon kay Martin Romualdez. O bakit daw? Anong dahilan, anong katwiran? Yung mga inimbita nyo nung una, ano na pag-usapan ninyo? Yung sinasabi po na may mga naghatid raw talaga ng pera, nag-abot ng pera, ano na nangyari doon? Bakit yung sinasabing, hindi pa, talaga mag-iisip ka, ano ba style nila sa pag-iimbestiga dito? Paano ba to? Ano ba sino ba dapat na unahin? Alam niyo ho yun? And then, lahat ng ito pala ay pupunta pa rin sa ombudsman or sa DOJ, depende doon sa salary grade. So kumbaga, parang lumalabas nga na sila po ay tagasala. Ultimo, ito ho tinatanggi ng DepDep, yung pag-atras ng Korean ODA, yung Overseas Development Assistance na proyekto because of the issue nga ng corruption. Malaking bagay po din ho naman yon para po sa panig ng mga Koreanong investors. Hindi po ba? Kasi po, mahirap kung kung alam mo yung hindi mabibigyan ng solusyon ng problema kung hindi mo muna tatanggapin na may problema. Tama. Hindi ba? Kung magbubulag-bulagan ka, kung medyo lalagyan mo ng palamuti o patamis, kumbaga, di ba? You cannot sugarcoat itong isyong ito. Kung magbubulag-bulagan tayo, total naman din tinatanggap naman din mismo ng presidente, di ba? Kung gaano kabigat itong problemang ito. Ngayon, ang atin po lamang nga is that yung sinasabi po, ito halimbawa itong ICI na binabanggit dito sa kanilang statement, bigyan daw po ng ngipin. Yes. Ang sinasabi nila dito, bigyan ng legal na otoridad at independent o independence itong ICC para po ICI, sorry. Okay. Itong ICI para nga po mangalap o magsagawa ng mabilis, malalim at patas na investigasyon, malaya sa political influence. Yun ang sinasabi nila. Unang-una, kung ginusto yan ng Presidente Marcos, nagawa na yan sa pag-certify as urgent yung panukala nila Tito Sen. Opo, at nila Congresswoman Laila de Lima ang maging ni Shell Jokno. Yung pong pagkakaroon ng ICI through a Republic Act. Hindi po ba? Kasi nga ngayon, Limited yung power. klarong-klaro. Oo. At saka, again, itong ICI na ito, hindi ho natin alam kung ano nangyayari. Si Gerard ka kanina, yung daw lumabas na kwento na may nagwala doon na inimbita and then naglabas si Ginoong Husaka na statement na hindi totoo yun. So, totoo ba na may nagwala o Hindi, wala? pero ang sabi nga ni Gerard, may mga sinasabi sila ng mga sources na mukhang totoo. Oh. Hindi naman din na makukumpirma yan kasi wala silang minutes. Wala silang record at yun daw pong press briefing nitong si Ginoong Husaka ay lagi nagmamadali. Nagbigay yung mga tanong, Yan sabi ang mo kanina. sinasabi ni Gerard kanina nung aming makausap. Ano po? Kasi nga sabi ko, Gerard, pwede bang pumunta ron sa press conference kung sakali? Kasi ayaw kami pagbigyan ng interview eh. Pwede ba pumunta doon at magtanong kami? O pagpunta namin doon, baka sabihan kami na you're only limited to one question. Kasi daw po sinasabi ko minsan, 10 tanong lang. O 10 minutes na ho, nagmamadali na. So, kung ang solusyon ng ICI ay yung press briefing po na sinasabi daw po thrice a week, hindi araw-araw ha, thrice a week o twice a week, tapos limitado pa yung katanungan ng media, asan transparency dito? Hindi po ba? Kaya talagang magdudud at maghihinalak, ano ba nangyayari sa loob niyan? Ngayon kung susundin natin ang gusto nitong mga business groups na ito, i-certify as urgent, bumuo ng ICI na may poder na magpakulong. May pangil talaga. Di ba? Magpakulong. Oo. At saka hindi lang po ito tatatlo. Kung sakali, para mas matindi po ang check-out. Sabihin natin 5, etc. etc. But again, mga kapatid, itong ICI na itong ngayon, mawalang galang lang po kay Sec Babe Singson. Kasi siya ho naman din ang atin ditong, kumbaga, kilala, nakakapanayam noong mga panahon na ito. Sa ngayon,
talagang may duda. Opo. Hindi maitatanggi. May duda, ano ba ang nangyayari dyan? Meron kayo na naman po, sabi po, meron na naman kayong postponement dito po sa inyong imbitasyon kay Martin Romualdez. O bakit daw? Anong dahilan, anong katwiran? Yung mga inimbitan nyo nung una, ano na pag-usapan ninyo? Yung sinasabi po na may mga naghatid raw talaga ng pera, nag-abot ng pera, ano na nangyari doon? Bakit yung sinasabing, hindi pa, talaga mag-iisip ka, ano ba style nila sa pag-iimbestiga dito? Paano ba to? Ano ba ang, sino ba dapat na unahin? Alam niyo ho yun? And then, lahat ng ito pala ay pupunta pa rin sa ombudsman or sa DOJ, depende doon sa salary grade. So kumbaga, parang lumalabas nga na sila po ay taga-sala. Kung sino lang po magiging may sala. Ganun ba yun? Ayun po ang iniisip ng iba kasi nga po sa kawalan ng transparency sa isyong ito. Ngayon, mga kapatid, ano? Sige, ituloy mo. Ayoko nga. Ay, hindi, sige na, ituloy mo lang. Ayoko nga. Oo. Kasi alas 8:55 Ako, na. maaga pa naman, maya-maya pa daw si Pastor. Oo, maya-maya pa daw konti si Pastor. Pero siguro kahit na tayo maggagawa dito hanggang bukas, hindi naman makikinig sa atin ng presidente Pero okay. para i-certify as urgent Naku. yung pagkakaroon niya. Naku, hindi tayo sigurado, malay mo naman, mapakinggan. Mas okay na yung nagngangawa tayo kaysa wala tayong ginagawa. Mas okay na yung nag-iingay tayo, baka sakaling mapakinggan at may mabago. Isa pa sa gusto nitong business sectors, mga kapatid, ay kasuhan nga daw po at panagutin lahat ng may sala. Ano man yung ranggo, posisyon, kaya may connection sa politika, personal o relasyon. Gawin daw ng makatarungan at pata. So alam na rin nila, siguro may ano na rin sila, may inside info na rin sila, na may mga kasama dito na may matindi ang political influence. So ayaw din nila mangyari yung nangyari in the past sa mga corruption issues dito sa Pilipinas na ang laging napapanagot ay laging mga maliliit na isda. So nandito po klarong-klaro, alam mo, etong panawagan na ito, hindi to masyadong maganda pag nabasa to ng mga investors natin, ha? May problema na nga, sa totoo lang, ano to nagsanib puwera sa mga business sector to appeal to our president na gawin mo na agad ito. Dami nito. Ano to for kailan nila huling ginawa to? Association of International Yan. Shipping Lines. Oh, sige, tuloy mo. Association of Petrochemical Manufacturers of the Philippines. Oh. Capital Markets Development Foundation Incorporated. Employers Confederation of the Philippines. Oh. Healthcare Information Management Association of the Philippines. PhilChai, kasama din dyan. Alright, Philippine Chamber of Commerce and Industry. Okay, Federation of ano ito? Chinese Chamber ba ito? Oo, Federation of Filipino-Chinese Chambers of Commerce and Industry Incorporated. Kasama din po dito ang Association of Certified Public Accountants in Commerce Federation and of Philippine Industry. Industries Incorporated. Fintech Alliance, kasama din. Financial Executives Institute of the Philippines. Yan. Alright. Fintech Alliance Philippines, Fintech Okay. Philippines Association, Good Governance Advocates of the Philippines, Institute of Corporate Directors, International Chamber of Commerce Philippines. Kasama din ang IT and Business Process Association of the Philippines. Marami pang iba, sabi ko nga po, mahigit 34 po Isa-isahin mo ito. kasi, Makati Business Club, Ayan! Justice Reform Initiative, Oh. okay, Business IT and Business Process Association of the Philippines, ICC Philippines, may ICC pala Philippines, Oo. Institute of Corporate Directors, meron pa dito Philippine Chamber of Commerce and Industry, The Voice of Business, PhilExport, Philippine Food Exporters Confederation, Philippine Philippine Franchise Franchise Association, Association. Tuloy mo pa. Philippine Hotel Owners Association Incorporated, Philippine Plastics Industry Association, Philippine Retailers Association, Philippine Steel Makers Association, pati pala mga taga Max kasama dito. O, Philippine Young Entrepreneurs Association, samahan sa Pilipinas sa mga industriyang kimika. Supply Chain Management of the Philippines, Tax Management Association of the Philippines, Women's Business Council Philippines, Filipina CEO Circle, Healthcare Information Management Association of the Philippines, o HIMAP or HIMAP. Opo, sabi talaga dito, no? The historic, massive, and unprecedented corruption scandal crippling our flood control and infrastructure project, a crisis that has eroded public trust
and now threatens our national security. Ang hindi lang nakapirma dito itong kapisanan ng mga magnanakaw sa gobyerno ng Hindi Pilipinas. sila mga business. Ay, sorry. Monkey business kasi yun. Hindi